Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin ito hong possible na pananagutan po ng Pangulo patungkol ho doon sa 2025 national budget controversy po mga kabida. Yung sinasabi po nilang talamak po ang corruption po doon dahil ho doon sa insertions na hindi lang man daw na malayan daw ng Pangulo, mga kabida. Okay? Eto po, meron pong sinabi po mga kabida, ito hong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dito ho sa posibilidad ng pananagutan po ng Pangulo. Accountability, mga kabida, dito ho sa 2025 national budget mess alam naman po natin mga kabida na itong budget na ito napaka-controversial po ang dami pong bumato po dito mga kabida na meron daw corruption na nangyari. In fact, una pong aligasyon ho dito na bago po ito inaprubahan po mga kabida sa BICAM meron pong mga blanco na nakita. Una hong nagsalita ho dito ito hong si Congressman Sid Ungab, Okay? Subalit hanggang ngayon ay wala pa pong closure, Kasi po, meron ngang petition na isinampa po mga kabida sa Korte Suprema pero hindi naman po tinalakay ito, Okay? Nakabinbin po ito sa Korte Suprema mga kabida. Kaya hanggang ngayon, hindi po natin alam kung ano ba talaga ang totoo sa loob po ng 2025 General Appropriations Act. Okay, kung ito po ba ay invalido o valid, mga kabida, yun yung inaantay po natin. Pero hindi ko alam, kung bakit po parang wala hong balak pong pag-usapan yan dyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Okay, eto pakinggan muna natin. Ito hong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Kasi po, una, sinabi kasi ng Malacanang na wala daw kilalaman ng Pangulo kung meron man pong mga milagro na nangyari dyan mismo sa 2025 national budget, Initially, hindi po aware ang Pangulo na meron pong 100 million pesos na insertions dyan po sa budget na yan. So parang sa madaling salita, kung meron man pong milagro at illegal po na nangyari dyan sa budget na yan, wala hong kinalaman ng Pangulo. Eto, pakinggan po natin, ito hong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kung talagang wala bang pananagutan dito ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Narito po. In other words, inapprove ni President Marcos Jr. yung insertion of about 421 billion. Napakalaki yan. So he owned up. He is responsible for this 421 billion insertion. Mm-hmm. So he cannot escape liability. Pinayagan niya. So when you approve it, pinirma niya yung bill, he owned it already. He owned this insertion of 421 billion. Ayun po. Malinaw po yung sinabi po ni Justice Carpio po, mga kabida, na kahit na po na binito po ng Pangulo, okay, part po doon ho sa insertions po, mga kabida, out of 450 billion pesos na nakita dyan po sa national budget po natin for 2025. Liable pa rin ng Pangulo kasi bakit pinayagan po niya na makalusot ito hong 400 billion pesos something, mga kabida. Okay? Meron nga siyang binito. Okay? Pero mas malaki pa po yung natira, mga kabida. So, ibig sabihin po, hinayaan po niyang makalusot po ito, mga kabida. Ang sabi po ng Malacanang, actually, noong September 29 pa po, ito hong statement ni Undersecretary Claire Castro, mula sa Daily Tribune, mga kabida. Malacanang on Monday said, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was not initially aware of the alleged individual budget insertions by senators
amounting to around 100 billion pesos in the proposed 2025 General Appropriations Act or GAA. Ayan. Ito yung sinabi po ni Secretary Claire Castro na hindi daw aware ang Pangulo na meron pong 100 billion pesos na in-insert po makabida doon po sa GAA. Okay, ito sa mga senador lang po ito hindi po ito kasali ang mga kongresista po dito makabida kasi yung 450 billion pesos na insertion overall na po yon, meaning insertions daw yon from the House of Representatives and the Senate. Okay? Now, itong 100 billion pesos, ito yung part po ng expose po ni Senator Ping Lacson mga kabida, na meron daw halos miyembro po ng 19th Congress dyan po sa Senado, nagkaroon po ng insertions. At isa lang ata daw yun ang wala Ito hong si dating Senator at now DepEd Secretary Sani Angara, mga kabida. Kasi po, during that time, parang middle of the 19th Congress, ina-appoint po ito mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang Secretary po ng Department of Education. Kapalit po mga kabida ni Vice President Sara Duterte, So, sa 24 na mga senador nung 19th Congress, 23 po dito nagkaroon daw ng insertion. Okay? Doon po sa 2025 national budget mga kabida. Okay? Now, ang tanong po dito ngayon, kung hindi alam po ng Pangulo na meron pong insertion doon po sa 2025 General Appropriations Act, akala ba natin binasa po niya yon? Yun kasi yung dahilan mga kabida kung bakit po humingi po siya ng extension, di ba? Meron po siyang hininging 11 days extension po, mga kabida, before niya pinirmahan ito hong GAA. Kasi gusto daw niyang basahin muna, ng maigi, ito hong napakakapal. I think nasa 4,000 plus pages ata yun, yung ipinadala po sa Malacanang mga kabida na General Appropriations Bill. Okay? So, kung hindi po niya namalayan itong 100 billion pesos na insertion ng mga senador, ibig sabihin po dito, hindi po niya binasa, mga kabida, ang 4,000 plus pages po na General Appropriations Bill, for 2025. Kasi, ang sinabi kasi ng Pangulo, binasa daw niya yun Kaya humingi po siya ng 11 days that time na extension para lang po i-scrutinize yung budget proposal, mga kabida. Okay? So, hindi po niya binasa yon. Basta pinirmahan na lang niya yun siguro, mga kabida, Kasi kung totoong nabasa niya lahat yon, nakita na sana niya yun, mga kabida, na meron pong insertions. Bakit sumobra po yung hiniling kong budget, dyan po sa Kongreso. Ganun lang po yun kasimple, mga kabida. Now, paano hindi liable po dito ang Pangulo? Sabi nga ni Justice Carpio, may pananagutan ho dito, ang Pangulo kung bakit hinayaan po niya makalusot itong insertions, mga kabida. Ang tawag kasi dyan, mga kabida, command responsibility. Kahit po sabihin po natin, mga kabida, na walang ginawa po ang Pangulo na masama, hindi ho siya parte doon ho sa nag-insert, mga kabida, doon po sa General Appropriations Bill. Okay? Since siya po yung head, siya yung pinakamataas po, mga kabida, at mga subordinates po niya, ito hong mga nag-insert, meron pong tinatawag dyan na command responsibility. Responsibilidad pa rin niya yun. Meron pa rin siyang pananagutan ho doon, mga kabida. Kasi pinayagan po niya na makalusot Despite ho sa time na binigay po sa kanya para suriin po, mga kabida, ito hong budget na ito. Diba? Kaya nga, wag hong sabihin po ng Malacanang na wala hong kinalaman ng Pangulo dito,
Eh, ang problema kasi, hugas kamay na kasi dito ang Malacanang, mga kabida. Okay? Pero nung hindi pa po pumutok ito, okay? Okay lang po. Inaako po yung responsibilidad po ng General Appropriations Act, mga kabida. Pero nung pumutok na pong ang issue na ito, mga kabida, yun. At na-discover po mga kabida na meron talagang insertions doon po sa 2025 General Appropriations Act. Hugas kamay na po. Okay? Keso hindi daw alam ng Pangulo. Keso hindi po nakita ng Pangulo doon po sa budget na yon. Pwede ba yon? Okay? Basta ka na lang pumasa po ng batas. Basta ka na lang pumirma po ng batas dyan, mga kabida, na hindi mo susuriin yon. Okay? Sa madaling salita po mga kabida, hindi po binasa ng Pangulo, Dalawa lang kasi yan eh. Either binasa ng Pangulo, nakita po niya na meron pong insertions doon mga kabida, at pikit mata lang po ang Pangulo. At hinayaan po niya yun. Okay? Na makalusot mga kabida. Ganun lang po yun. Dalawa lang po yun. Either hindi po niya binasa at hindi po niya nakita yon, or binasa po niya, nakita po niya yon, pero pikit mata lang po. Hinayaan lang po niya yon, mga kabida. Di ba? Ganun lang po yon. Whether binasa man po niya o hindi, o nakita po niya yon, mga kabida, since meron pong na-discovering insertions po doon, meron po siyang pananagutan. Okay? Sinasabi po nila, wala naman pong masama doon sa insertions. Okay? Pero yun nga wala ngang masama doon. Pero anong nangyari po? Okay? Yung budget po mga kabida, napunta doon sa flood control projects. Hindi naman po lahat, Yun yung problema po doon. Napunta sa flood control projects, ginamit po sa korupsyon, mga kabida, Okay? Yun nga sinasabi po nila bakit lumubo daw yung budget po ng anong tawag po dito? Department of Public Works and Highways, mga kabida, bakit halos pumantay doon sa Education Department? Budget po ng edukasyon, mga kabida. Andun pala daw yung insertions doon, Okay? So yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida? Talaga bang walang pananagutan ho dito ang Pangulo? Okay? Dito ho sa 2025 National Budget, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.